Good day po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel sa mga team Pobreng Lights and Sounds. Kumusta? Bale, today merong iniwan sa akin dito yung friend ko. Hindi sa akin to, iniwan lang niya. Napakaganda guys kasi very compact. Ang ganda ng lagayan, no? Nagustuhan ko talaga, very professional ang dating. So ano ba ito? Actually, isa itong powered mixer, no? By Kevlar. Ayan nakasulat to. Kevlar Professional Power Mixer 1000. So guys, gusto ko lang i-feature to, especially sa mga mahihilig sa sounds, pang-videoke, no, sa kahit hindi pang-videoke, kahit hindi pang-bahay, pwedeng kahit gusto nyong mag-business ng sound provider sa mga maliliit lang na setup like public speaking lang, yung mga ganun, pwede na ito guys. So, kasi napakaganda sa case pa lang, dito pa lang, talagang very premium. Ang ganda ng quality. Safe ang mixer sa loob. Napakaganda. Although may kabigatan siya, no, siguro mga nasa ano ito. Mga 10 kilos siguro ito. Hindi ako nagkakamali. So ang ganda niya. Protektado yung mixer sa loob. So again, powered mixer po ito. So before that, wag na natin patagalin. Pasadahan lang natin. No? Ganito yung itsura niya. May case siya na napakagandang hard plastic. Pero hindi siya malutong. No? Makunat siya. So maganda kasi hindi siya basta-basta mabibiyak. Ang material niya is parang yung ginagamit sa mga powered speaker or active speaker. Parang ganun. So napakaganda talaga. So yan yung top. Tapos may handle siya dito. Maganda yung ano niya. Parang lock mechanism niya. Kasi tinan nyo. Hindi mo siya maganon, may aangat ng ganun basta-basta, hindi, very safe kasi dapat pisilin mo muna to, ibababa mo muna yung ganyan bago mo siya ma-iganon. So di ba napakaganda yan, no? Ibababa mo muna siya bago mo ma-iganon. So accidentally kahit maganon mo, hindi siya ma-open. So very safe, no? And then tingnan natin yung likuran. Ayan. So meron siyang malaking fan. Tapos ito yung switch niya. Power switch, very simple lang, no, ang likod. Tapos ito yung AC port. Tapos may mga output dito. Output A, ayan, output A. Ito naman output B na naka-speak on. And then pwede ring mag-PL. So napakaganda. Ganun lang kasimple. Pasadahan natin. Very nice. So bubuksan na natin mga ka-sounds, no? So bubuksan natin. So pagkabukas mo, iyan, ito agad ang bubungad sa atin na napakagandang kulay, color blue. So nagustuhan ko talaga siya, no? I wish akin to. Wish ko lang yun. So kung napansin nyo, para siyang pagka laptop, pagkabukas, ito hindi siya natatanggal. Ganun lang siya. Okay na rin, no? Para at least hindi ka kita, parang covered ka. Kapag nakaupo kang ganyan, so hindi kita yung mukha mo. But anyway, hindi siya natatanggal. And then ito yung nasa loob niya, yung mixer agad. So kung napansin natin, nag-tape na dito. May tape na siya, no? Siguro sira na itong fader na ito. So tinapan nila. So sa kaibigan ko ito, kung pansin nyo, ginagamit nila ito sa event din, no? Kasi may nakalagay, every fader. Ito host, tapos guest 1, guest 2, media, iMac, may mga label na, no? So ilang channel ba ito? So bale, it's 10 channels. Ayan, meron siyang stereo dito, 7, 8, 9, 10. Tapos yung mga single channels niya is 6 channels. So naka-combi jack siya. Pwede kang mag-XLR input, pwede ka na ring mag-PL input. So gaya ng mga the usual mixers. So dito, ito yung gain. Pero nakalagay trip yung nakalagay, hindi gain, no? Yung terminology, same lang yan. Kung may makita kayong terminology na trip, it means gain as well. So tapos EQ, mid, low, and then effects, meron siyang effects, and then panning, and then of course yung fader, and then mute, may mga mute siya individually din, no? And then also may solo, which is good. So solo or PFL, the same lang yun sila, no? And then ano pa ba ang mga features na nandito? May input output sa CD tape, and then effect send, returns, and of course yung
main out, XLR, main out. Ma-explain natin to kung saan to nagagamit tong mga main outs na ito. Kasi powered mixer ito eh. So ang paggamit kasi nito, upon powering it, naka-plug, dito ka na sa likuran mag-connect ng speaker out, papuntang speaker, tapos tutunog na yan, no? So hindi mo na kailangang maglabas pa dito ng mix out. Dun lang sa likuran niya, speaker out, tutunog na agad, no? Yun. Pero mag-experiment tayo in one of these videos na kung paano din to gagamitin. As of now, ito lang muna ipapakita ko yung overview niya. So dito meron na siyang naka-program na ano ba yan? Program push. Para ito yata sa effects. Sa effects ito, nandito yung effects master niya, knob, and then effects auxiliary. Kung mag-auxiliary, gagamit ka ng auxiliary effect. And then ito na yung sa mga MP3, may USB, may Bluetooth mode. Ayan, may Phantom din. Yun, and then meron siyang parang equalizer low and high for the Bluetooth. Meron siyang 7-band stereographic equalizer. Ito yung aux return knob control, phone, CD tape, and then of course yung master volume. Ito, and then ito yung sa fader sa MP3 or Bluetooth, fader ng effects, and then mga channel faders. No, so as I said, ito para sira na ito kasi nag-tape na sila. So ngayon, ano tayo? Check natin kung anong laman nito sa loob. Mag-gut check tayo mga ka-sounds, no? Para at least makita natin kung anong laman niya. Bubuksan lang natin. May mga screws siya dito. So madali lang itong buksan. Silipin lang natin para may idea kayo kung interested kayo nito. At least alam nyo kung anong laman niya. So ayan, tanggal na natin yung mga screws, no? Kaysa isa. So titingnan natin sa loob kung anong laman. Simple lang naman eh. Silipin lang natin. So yan yung laman niya, guys. So yan, transformer, maliit lang, no? 1000 watts daw ito. Hindi ko talaga alam ang mga specification nito kasi hindi naman to brand new, tsaka walang manual, no, nakasama. Iniwan lang sa akin to ng kaibigan ko. So ayan yung mga laman niya, guys. Hindi tayo expert, so ang point ko lang dito is at least makita ninyo ang loob before kayo bumili, para at least alam nyo lang, may idea lang kayo. Yun ang mahalaga eh, yung nakita nyo. So, if ever na interested kayong bumili. So yan yung laman niya. Ito yung board ng mixer mismo. So siguro yan lang kasi hindi naman natin na alam yung mga specs talaga niya nun. At least nakita nyo na ang laman sa loob. So it's time na isasara natin. Pagkasara, ganyan lang. So very simple. Tas isbalik nyo lang yung mga screw niya. So ibabalik ko muna, cut ko lang. So na-connect ko na, no. Ganyan lang kadali, guys, very simple. Ayan, kung napansin nyo, channel 1, output 1, output 2, tapos naka-power na. So very simple, no. And naka-ano na yan siya, naka-connect na yan siya dun sa ating DIY na ano lang speaker sa taas, Tosundra, 12 inches na 400 watts. Ganun lang kasimple yung ano niya. Napakaganda. Ito yung nagustuhan ko, walang kaarte-arte. Connect mo lang siya agad, tapos power on, tapos yun na. So power on tayo. Kung napansin nyo, 'di ba, wala akong nilagay dito na mix out. So para saan ito? Kasi pwede naman palang direct siya dito at tutunog na. Saksakan mo lang ng speaker out diyan, papunta nga dun sa ating speaker, tapos tutunog na yan pagka power on natin. Hindi na tayo nagkabit dito o nag-connect. Later on, try natin gamitin to. For now, yun dun lang muna. So, power on tayo, ha. Power on tayo. Dito. Ito yung power niya. Yan. Power lang natin. So, ayun. Nag-power siya. Gumana agad yung blower dun sa likuran. Tapos, dito may lumalabas din na exhaust. So, maganda, no? May exhaust siya dito to prevent overheating. Dito sa likuran niya is pahigop ata to, kung di ako nagkakamali. Yes, pahigop siya. Yung fan niya dito pahigop, tapos ilalabas niya dito sa exhaust sa gilid. May exhaust grill siya dito. So nararamdaman ko ng lakas ng buga ng hangin. Good thing. So pagpapa sound check tayo, okay? Long press natin yung Bluetooth mode para makapag sound check tayo, no? So may mode dito nakalagay, oh. Isilin natin, ha. So ayan, lumabas yung Bluetooth sign. Magpapasounds tayo. Hanap tayo ng... So dito naman sa ating laptop, i-pair lang natin yung Bluetooth, no? Hanapin natin Kevlar Power Mix Bluetooth.
click lang natin yan. Yan, tapos ito, pili tayo ng kanta, play natin. So naka-play na, no? Ano lang natin, master volume, unity gain, tapos itong Bluetooth fader, pakinggan natin. Ayun. So tumutunog na. Ayan, tumutunog na siya, guys, no? So ito yung sinasabi ko na ano, yung parang meron siyang mixer, adjustment for low and high. Yun lang, no? Para sa Bluetooth lang yan. Parang ganito ba? Meron siyang equalizer na high, mid, low. Pero dito sa Bluetooth niya is ano lang, low and high lang. So pakinggan natin na mag-iiba yan. So dagdagan natin ng low. Ayun. Narinig nyo? Balik natin. High naman. Dagdagan natin ng high. Balik natin. Napakaganda niya, no? Para lang sa akin, napakaganda niya. So, saan ba ito applicable na gamitin? Well, personally, my opinion, maganda to pambahay. Kung sa mga mahilig kayong mag-sounds, especially magbibidyoke, mga ganun, mahilig kayo sa bahay nyo, pa-party-party sa bahay nyo, ito lang ang bibilin nyo, powered mixer. Napakaganda kasi may casing na. Itong pinakamaganda dito, ito yung pinaka-catch niya, nagustuhan ko kasi secured yung mixer sa loob. Tapos hindi basta-basta mabubukas kasi may butas din siya dito, oh. Pwede siyang lagyan ng padlock kung gusto nyo, no, kabilaan. And then pwede nyo nang ilapag kahit saan. Hindi siya maalikapukan, hindi siya madadaganan, pwede pang patungan kung gusto, very safe. Kaya for me, kung mahilig kayo sa bahay, mag-videoke, party-party, para sa akin the best to. Tapos magaan lang, almost roughly 10 kilos. Pang movie sa bahay nyo, kung wala kayong movie theater setup, dahil maliit lang yung bahay, pwedeng ito. Lagay nyo lang sa cabinet, tago nyo lang kay saan, sa ilalim ng mesa. Pwede na. Mesa talaga. Cabinet, no? Basta, very siya, movable, convenient. Tapos, setup ka lang ng ganito dito sa likuran, papunta sa speaker mo, tutunog na agad siya. So, kahit sino, kahit yung asawa mo, anak mo, na hindi ka mamumblema na masisira siya kasi napaka-user-friendly, madaling gamitin. As I've said, saksak mo lang dito sa likuran, yung dalawang speaker, tapos papunta doon sa speaker mo, tapos on mo na, tutunog na. Simple instruction. So, kahit sino pwedeng gumamit, anak mo, asawa mo, kapag magsa-sound trip, magpa-movie trip kayo. And, pwede rin siyang sa event. Kung katulad ko, nag-e-event ako, pwede, kung may ganito na ako, pwede ko rin siyang gamitin sa event, like mga small event lang. Pwede siya for small event na wala masyadong maraming karga. Ito lang, and then dalawang speaker, tsaka isang frontal light, low budget ng customer, aux na ito, goods na goods talaga. Kaya for me, kung if ever meron akong extra budget, gusto kong magkaroon nito para lang sa bahay. Kasi itong mga nandito sa atin, hindi ito nakaset up eh. Kumbaga, kapag gusto kong mag-sound trip, bubuksan ko pa tong mini power rack natin, no? Tapos, although nakasetup na ako dun, yung speaker ko, ito na nga yung abang niya, nakasetup na yan always. Pero, kailangan ko pang buksan to, pa isa-isa, yung mini power rack natin. Whereas, kung meron ako nito, tapos gusto kong mag-sound trip, manood ng movie, or mag-videoke, or kahit ano, basta pertaining to sounds, hihilain ko lang tong abang ko na speaker wire, saksak ko lang dito agad, tapos bubuksan ko to ng ganon, power on ko, play agad ako. So very convenient. Kaya ako, nung nakita ko ito sa friend ko, iniwan niya dito sa akin, nagustuhan ko talaga kasi yun nga, sa case pa lang dito talagang sulit. And then, as I've said, gusto ko nito, kung may budget ako, bibilin ko to para dito lang sa bahay. And then, at the same time, dahil meron tayong lights and sounds, mini lights and sounds, pobreng lights and sounds, pwede ko rin tong dalhin sa mga maliliit na event like public address lang, tapos konting pa sound, or meron lang opening ng store na maliit, na basta anything na small event, pwede to, especially kapag maliit na
budget ng client. Kasi talagang may mga client na maliliit ang mga budget eh. So, pwede mong patusin yung mga ganun ng mga budget maliliit dahil dala mo lang is, as I've said, dalawang speaker, kahit D15, pwedeng D15, no? Although wala akong D15, hindi ko ma-sample, pero sa friend ko, gumagamit sila ng D15 na Kevlar din na speaker, na Wave 15. So, malakas naman, napakinggan ko na. So, okay na okay kapag ginagamit nila sa kanilang mga public address, sa mga mini event public address. Ito, napatunayan natin, gamit nga lang natin is D12, pero malakas na. Ayan, no? Again, pang bahay, pwede talaga. And small event. So, yan, nag-set up ako ng microphone, no? Dito ko siya sinaksak sa channel 4 and then nakagitna lang lahat yung ating equalizer. So, try nating mag-fader. Try nating mag-sound check. Hey, sound check. Hey, test. 1, check 1. So, nilagay ko siya sa Unity. And then, sound check tayo. Hey, check 1, 2. Hey, sound 2, 1, check. Test mic 1, 2, sound check. Hey sound. Hey sound. Check 1, 2, 1, 2. So wala siyang effects, pero maganda yung voice quality. Pakinggan. Hey sound check 1, 2. Hey check. Malakas din naman mga ka-sound. So very ideal siya for home use and for a small event pwede rin, no? Ngayon try nating lagyan ng effects. Lagyan natin sa Unity, yung effects niya nasa gitna lang, master effects, and then naka-zero pa yung effects niya, auxiliary, or effects knob. Hey sound check. Wala pa. So ikot natin ng konti. Hey. So ayan, kung napakinggan nyo, meron na siyang effects, no? Hey sound check. Hey sound check 1, 2. Masyadong malakas, bawasan na natin yung Hey sound check 1, 2. Hey. Hello sound check mic 1, 2. Sound check. Hello. Hey sound check 1, 2. Yung meter check nyo yung meter light. Hey sound check 1, 2. Hey sound check testing 1, 2. So ayan guys, napakaganda niya, no? Para sa akin, okay na okay ako dito, especially ito nga yung feature niya na hard case. Napaka-social, napaka-professional tingnan kapag bit-bit mo siya, and very ideal for me, for home use. Maganda siya for home use. Hindi na magiging magulo yung bahay nyo dito kasi pwede nyo lang siya iligpit. Yung speaker nakakabit na sa wall mounted na. Tapos ito, pwede nyo itago sa ilalim ng mesa. As I've said, tago nyo lang. Hindi naman siya maalikabukan dahil itong box niya na napakaganda. And then every time na gamitin nyo, ilalabas nyo lang ito. Tapos i-connect lang agad yung naka-wall mounted na speakers nyo, connect nyo na agad dito, left and right, and then plug and play, tutunog na siya. Very easy to use kahit asawa mo, mga anak mo, kapatid mo, kahit sino, kahit hindi masyadong maalam sa sound system, turuan mo lang paano pag-connect dito sa speaker niya sa likuran, tapos yung proper pag-on na naka-off muna lahat yung mga volume, tapos on, tsaka angat. Alam na nila paano gamitin. So for me, the best for home use, and for some time pwede rin sa mga very small event, no, kung saan ang gamit nyo ay public address lamang at konting pa sounds sa mga birthday ganyan na wala masyadong program, kundi pa sounds lang, background music lang, tsaka MC, public address. So pwede na siya for small event. So next time, papakita ko kung saan to nagagamit. Kasi sa demonstration na ito, sa video, walang nakasaksak dito, di ba? Usually, dito naman tayo nakasaksak kapag normal setup natin, no? Mapa-powered speaker man yan, or active speaker, or passive speaker. Dito tayo nagsasaksak para mag-mix out. Pero this time, wala tayong ginamit dito, pero tumunog siya. Hey, sound check. Hey, tumunog siya kahit walang nakasaksak dito dahil dito na nga tayo nagsaksak. Very convenient. Sa likod lang niya, saksak agad, tutunog agad yan. So ipapakita ko sa next video saan ito pwedeng gamitin at ano pa ang pwedeng magawa nitong mixer na ito. So hindi lang itong mixer na specific sa Kevlar, kahit anong brand, basta powered speaker. So may ganito din yan. May ganito din yan sila kahit anong brand na powered mixer, at meron ding ganito sa likod. So saan nagagamit yan?
yan ang tatalakay natin sa susunod na mga video. But for now, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo, sana may natutunan kayo, especially sa mga nagbabalak mag-sound, pambahay, or pang small event. So thank you so much, and God bless, and to God be the glory.